Sumuno ang pulong sa kalangitan, sa pulo ng mga Diyos. Ganito ang kapasyahan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Sela. Bigyan ninyong katarungan ng mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ng mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat iligtas. Ano pa kamangmang ninyo, wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilig, may doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig pagharian. Ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Awitin po natin ang Mine Our Eyes Have Seen the Lord. Salamat po Panginoon sa panibagong umaga na ipinaranas mo muli sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa buong isang linggo na pag-iingat mo sa bawat isa. At tulungan mo po kami sa aming pananambahan sa araw na ito. Padaluin mo Lord ang iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa aming pastor na iyong pinagaling siyang gagamitin mo sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa kasalanang naisip, na salita't nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid natin si Timoteo, para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga kapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama.
Ito'y malaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo, mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan. Tungkol sa kagandahang loob ng Diyos, natutunan ninyo kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo, ay tinatawan ninyo. Sa kanya namin na nalaman ang inyong pag-ibig na naayon sa Espiritu. Dinadalangin din namin patatagin ninyo kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat narapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Nagkas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inipas sa kanila ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay nakaya tayo. Sa mga tuwid ay tinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon po ay maririnig natin ang awit ng mga bata. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Galatia chapter 6 verse 9.
po sa panalangin sa mga bata, tinatawagan si Pia Micaela Martinez. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga batang ito, Panginoon, na nagbibigay ng papuri at salamat, Panginoon, sa iyo. Ikaw po ang mag-ingat sa kanilang paglalaro at pag-aaral. Bigyan mo po sila ng katalinuhan sa pag-aaral po nila. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalaro, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless at nawa po hanggang sa pagtanda nila ay kasama po namin sila dito sa simbahan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo lahat ay sandaling tumigil. Ito po sa mga sulat ni Dr. Lucas, Kabanatang 10, talatang 25 hanggang 30. Ito, ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ng lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya
ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kayahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon na isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis dito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya roon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pila ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. paghandog, tawagin natin sa ating ngayon. Ako'y manalangin.
David Ray. Ate Paul.
Salamat po sa mensahe ng awit. Parang hilaw yung... Yun na po. Parang hilaw yung palakpak nyo kanina. Parang kulang yung nakasakasal nyo. Yung parang nag-almusal na kayo. Sino ba ito hindi nag-almusal? Taas ang kamay ng hindi nag-almusal. Pare-pareho tayo hindi pa nag-almusal. Order sana ako ng grab sana. Kaya lang, walang tumataas ang kamay. Order lang kayo kay Kuya Aaron. Ang lunch mamaya. Lahat ng mga patronize natin. Mga kabataan natin. At Nico, may bisita ba tayo? May bisita po ba? Wala sa mga Ate Nico, nasaan? Dapat kita-kita kita eh. Hindi kita makita. Hindi, wala akong ibig sabihin doon. Magandang umaga po sa ating lahat. Anyong kaseyo. Naimbag na bigat. Ano pa ba yung, Ilocano ba yun? Naimbag na bigat. Maayong buntag. Sa Mandarin Chinese naman ay South Shanghai. Totoo ba yung Shanghai na ba? Ay mga nagtimbita ng Shanghai. Yan ha. South Shanghai. Yan mga pagbati natin. Kamusta na po kayo? Pinagpapala, paganda ng paganda, paseksi ng paseksi, at payaman ng payaman. Amen. Sabi nga ng isang network, more happy, more saya. Basta maganda lang, good vibes lang. Basta natin lagi nakamit yung umaga. Salamat po sa mga prutas na pasalubong ninyo. Kailangan ko lang pala ng dalaw. Hindi lagi ako nagdadalaw. Gusto ko lang pala ng dalaw ninyo. Hindi palagi ako nagdadalaw sa inyo. Ayan. Naganda ng mga bulaklak natin. At salamat sa Panginoon dahil eto at buhay pa. Buhay pa. Kapatid, dadalawang buwan pa lang ako sa inyo. Sabi ko, Lord, huwag muna ako pakyate. Huwag muna. Nakikiusap ako sa kanya, Lord. Hindi pa tapos yung bahay ko dyan. Finishing na lang, finishing. Mas marami pong ginugugol namin kaysa bahay dito sa mga. Ito ay naluluma. Pinapapinturahan mo pa. Kung sa kabilang buhay, wala. Purugin ko tayo, purugin ito bahay natin. Amen? Kaya lahat ng mga nakatala sa langit, pumalakpak. Lahat ng nakatala sa langit ng buhay, parang ilan lang, lahat ayaw sa langit. Ayaw sa langit. Amen. Nakita-kita po tayo mga kapatid. Soon. Sing. Yes. Okay. At, anong oras na ba? May alas 10 na ba? Kaya po, conscious sa oras, mga kapatid. Talagang maraming gagawin at marami pang mga trabaho, marami pang kalulong dapat nating misyonan, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng papatay-patay. So, tulad ng ating pagbasa ngayon sa Luke 10:25-37, ano po? Tungkol ito sa isang mabuting Samaritana. Samaritano po, hindi Samarites, nililinaw ko lang po. Ang mabuting Samaritano, hindi ang mabuting Samarites. Yes. At isang bagay na nakita natin ay yung ginagawa po ng iglesia nito doon sa scholarship. Diba? Noong Sunday ay tinawag natin yung mga recipient po ng scholarship ng Inaon United Methodist Church. Pwede ba nating palakpakan yan, mga kapatid? Salamat po sa inyo at open pa. Kung sino po yung kinakatok ng Panginoon na
mag-sponsor, magbigay na para sa mga scholarship natin, ay patuloy kayong inaalayahan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. At hindi lang tayo basta ika nga ay nagsisilbing manunubo. Merong isang ika nga scholar of the law, isang dalubhasa, isang tawag dito ay Esteban, na gusto niyang subukin ang ating Panginoong Hesus. Who is my neighbor? Who is my neighbor? Sino nga bang ating kapwa? Sino nga bang ating kapitbahay? Kaya sabi ko po, pagpasok pa lang dyan sa pinto, sana talagang ma-feel na po ng mga bago. Lalo na si Kuya Roger, si Kuya Bert. Talagang sila na mismo nagsasabi, sabi nga nila sa kalalakihan kanina, naramdaman nila yung mainit, yung maalab na pagtanggap sa kanila. Kaya siguro ay talagang lalong tumibay, lalong nakumbinsi yung kanyang puso na magpatuloy na dumadalo dito sa atin. Amen. Kaya palakpakan natin yung mga kapatid. Ina-acknowledge natin yun, lalo na si Kuya Roger, hindi na siya sinusundo. Gawain kahapon ng kalalakihan sa San Miguel. Pasensya na po, talagang nakaready na rin kami at nakaready na, lansyado ko na lahat, damit namin dalawa. Gabi pa lang, hapon pa lang ay plansyado na, pinalansya ko na. Dahil nakahanda na kami sumama doon sa kalalakihan. At hindi inaasahan hindi ko rin inaasahan. Napasarap yata ako ng kain ng kain sa Mayaf ng masarap na boneless bangus. At saka adobong manok, mga kapatid. Kung nyo kasi sasarapan, napapasarap din ako ng kain, mga kapatid. Napaparami ng carbo. At ito'y hindi madali. Ang pagiging Samaritano ay hindi rin madali sa kanila. Dahil hindi pantay at hindi mabuti ang pakikitungo sa kanila. Ang pakikisalamuha sila ng ibang tao. Hindi pwedeng tayo-tayo laang. Sabi nga ng mga batalyon, yung tayo-tayo laang. Hindi pwedeng sila-sila laang. Hindi pwedeng tayo-tayo na lang ang nandito mismo sa loob na ito. At paglabas ng pintuang yan ay napaka-exclusive natin. Dahil isa yon sa unang itinuturo ng ating iglesia, hindi lamang ang pagiging eksklusibo, kundi ang pagiging inclusive. At kahit na kami ay hindi na nanatili na matagal, malaki din ang burden sa amin dahil hindi kami masaya. Katulad ng mga batang yan sa paligid. Last week, kausap ko yung mga kabataan dito nila Ate Rosa. Sabi ko, mga pare ko, mga bata ko na yun. Naawa ko sa kanila. Kaya siguro tumataas yung adrenaline, lalo tumataas yung adrenaline ko, lalo ko nagmamadali, nag-aapura. Panginoon, tulungan mo ko. Pupunta ko sa dito, magpa-practice. Sige na. Tuturuan ko kayo kahit hindi ako marunong. Basta pumunta lang kayo, pumalo kayo ng pumalo dyan. Tatawagin ko sana si Kuya Jay Ate Jay para magturo eh. Ano bang tinuturo mo dyan sa wala, hindi na itong tatawagin ko. si Ate Ivy na lang. Salamat sa masarap na kape ng 150. Nag-promote pa ako, kita nyo naman. Parang na-stimulate lalo ng aking. Stimulant na siya, pero bumuti-buti yung lugar. Mukha yata tatangkilitin ko na yan. Mukha lang naman, mukha. Hindi para mas, huwag ka muna pakasiguro, ha? Ate Ivy. Medyo bumuti-buti yung pakiramdam ko. At saka nakakadagdag, medyo humibing yung tulog. Parang merong yung humibing yung tulog, sumarap yung tulog ko. So, nag-o-observe lang tayo mga kapatid. Magmamangman tayo. Dahil
Isa itong malaking burden, isang malaking pinapapasan sa atin ng Diyos. Ano? Sabi doon ay, sabi niya sa isang lalaki, sino nga bang aking, ang tanong niya kay Jesus, sino ang aking kapwa? Sino ang dapat kong tulungan? Diba? Parang yung, sabi ko nga minsan ay, gusto kong magpagawa ng dalawang kalembang. Kuya Lito, magpapagawa ko ng dalawang kalembang dyan sa labas. Yung isa mas maliit, yung isa medyo malaki. Yung tunog ng mas maliit, katiting. Yung tunog ng mas malaki, dagdagan. Nakakatawa. Marami mo naiisip. Ayaw mo ba? Marami kasi. Basta. Hindi ko masasabing kulang o observasyon o sabi nga ng ating commitment to maturity. May pag-ulan. Yun lang kung dalawang trompa na hinihiling ko eh. May nagsabi naman, ay huwag kang maganda ng paso, kinakausap na ako. Kinakausap ko rin ba? Kinakausap ka rin. May patutog. may ano naman. Mayroon namang development. Yun ang susunod ko ipapagawa yung dalawang kalembang. Ang tunog ay katiting. At yung malaking kalembang ay dagdagan. Dagdagan pa natin mga kapatid. Kung sa inaakala natin kulang pa, katiting pa yung ating, may hinihingi pa, dagdagan pa natin. Kulang pa. Nakukulangan pa ang Diyos sa paglilingkod natin. Ano? Bagamat, sabi nga, ang paglilingkod ng lalaking ito ay nandun lang mismo sa compound na iyon. Pero sabi ng Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa ating ito mismo yung pamilya natin, yung church family. Yan po, pamilya mo, pamilya ko, pamilya ni Ate Laling, pamilya ni Ate Dayan, pamilya ni Ate Ruth, pamilya po ni Quilito. Yan ang Jerusalem. Magiging saksi ko kayo sa Jerusalem at sa buong Judea. Ano yung susunod na Judea? Ayan sila, ayan, yung mga kapitbahay natin, yung nasa tabi natin. Sila yung nasa Judea. Sila yung pangalawa. At sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Bagamat di natin maaabot, personally, di natin imposible po yun. Malaki pamasahe natin. Pero paano natin sila maaabot? Sa anong platform? Anong means ng komunikasyon para maabot natin sila? Sa pagitan ng hello? Di ba? Laging nag-a-update ng cellphone, ha? Hindi pali sana kung nag-a-update din ng mukha yung kausap mo, hindi naman. Gusto natin laging bago cellphone. Nag-a-upgrade ba yung kausap mo? Pareho lang yun. Ako ho na magkaroon ng cellphone, mga kapatid, ng ganyan. Matagal po akong gumamit ng 3210. Sino gumamit ng 3210? Ayun. Mga kapatid, naiwan ko minsan sa minisyon na namin. Pagbalik ko, nandun pa. Walang nagka-interest. Paano eh. Manghapon naman, walang nabago, hindi na ganun. Mukhang tinitigan lang nung gusto kumuha. Pero subukan nyo yung touchscreen. Yung mga tablet na yan, yung mga iPhone, my phone. Nag-cellphone din ako ng my phone. Sino rito nagtangkilig ng my phone? Ayaw nyo umamin, ha? My phone. Lahat ng klase na gumamit pa ako, mga second hand. Diba? Yung baka mga cellphone noon. Ha? Mobile, ano? So, napakasimple mga kapatid, ano? Ang sabi nga, kapag talagang inherent na sa atin yung pagiging mabuting Samaritano, yung pagiging mabuting tao, imagine, dalawa yung nagdaan. Inis
Instead lang ng dalawa. Isang high priest, isang namamahal. Pareho pa naman sa, pareho pa naman taong simbahan. Isang Levita, siyang nangangasiwa, administrador ng templo. Ang isang high priest mismo sa loob, siya ang gumagawa ng liturgy, siya ang gumagawa na nagsasaayos ng lahat, ang organize. Mga taong simbahan yun. Ha? Pero, anong ginawa? Wapakels. Anong ginawa ko sila yung wapakels? Walang pakialam dun sa taong nakahantusay. No? Nakabulag na doon. Wapakels. Wapakels ba tayo? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang wapakels yan? Ha? Sige. Subukin mo lang. Sabi niya, huwag ka magsasalita. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang wapakels yan? Yan ay isang mabuting Samaritano. Sige, tingnan mo ulit. Mabuting Samaritano ba yan? Tingnan mo, patatawa kayo. Parang hindi kayo makapaniwala, ano? Ha? Parang hindi kayo makapaniwala. Parang kanta yun eh. Hindi ako makapaniwala. May pakanta-kanta ka pa, ha? Kailangan ay alin lang tayo sa dalawa. Tayo mga wapakels, walang pakialam. O isang mabuting Samaritano. Kita po ninyo. Kung sino pa man naman yung kinamumuhian, kinasusuklaman ng mga Hudyo. Bagamat may katwiran sa isang banda ang mga Hudyo ito, ang mga Levita ito, sapagkat mula pa sa kulto si Moses, bawal silang humipo ng mga may karamdaman, ng may sakit, ng may mga leprosy, ng mga dukha, bawal silang makisalamuha. Kahit akbay, bawal sa kanilang umakbay, bawal. Sapagkat sila'y itinuturi nilang napakalinis nila sa harapan ng Diyos. Ganun daw sila kadalisay. Di nga. Kausapin mo yung katabi mo. Malinis ka. Yun ang pagtingin nila. Ano oras na? 10. Kalabitin mo mga tilaling, ha? Kaisilan naman. Alam ko, taon-taon na lang, napapakinggan na. Iba-iba lang paso nagtideliver, pero iisa. Ewan mo kung iba-iba lang ang kanilang pagtideliver, kanilang internet. Ito, napaka-practical. Ang pagiging isang mabuting Samaritano, saan? Saan tayo sinusukat ng isang pagiging mabuting Samaritano? Tayo na rin ang pwedeng sumagot niya. Sabi nga, nakita ng isang Samaritano, at kung kanyang makita ay, hindi lang niya basta tinitigan, hindi niya tinanaw, or nagpatay malis siya. Hindi lang niya tinignan. Nandun yung hindi lang siya naging empathetic, hindi lang nagkaroon ng empathy, kundi talagang nagkaroon ng compassion. Iba rin yung compassion sa empathy at sa empathetic. Nagkaiba yung terminology yung kahulugan niya. Basahin niyo sa kayo. Magkaiba. At ang naramdaman ng isang mabuting Samaritano ay hindi awa, kundi habag. Nahabag siya. At kung anong meron siya, pagamat hindi ko alam kung ito yung nurse sa HP, sa high precision, hindi ko alam. Asa ba ito si Ate Annabelle? Sino ba mga nurses dito? Marunong yung Samaritano, first aid. Di ba kayo dito? May first aid siya, oh. Akala niyo yung alak ay rin pala? Binuhusan ng langis at alak. Pinagbubuhos ng pala ito sa sugat. Bakit iniinom natin? Ito pala ay gamot sa sugat. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat. At binendahan pa niya. Talaga naman, magaling na nurse. Magaling na doktor ito, alam niya ang first aid.
Hindi natapos doon. Sige, bahala ka sa buhay mo. Nagawa ko na yung gusto ko. Ano sabi nung Levites? Sabi na, what is mine is mine. Sabi nung Levites, what is mine is mine. Ha? Anong sabi nung ano naman ang sabi nung scribes, nung scholar of the law, nung high priest, what is yours is mine. Diba? Minsan ba nandun tayo sa dalawang kategorya? What is yours is mine. What is mine is mine. Sabi mag-asawa nga, Merly, akala ko, yung sweldo ko ay akin. Napaka-cute na asawa. Napaka-cute. Nung ako rin nasa age 32, humihingi lang po pamasahe ko dito. Sabi ko, bigyan mo naman, kasi may sabay nang hihingi, may dinadalo po kasi, kailangan mo abutan eh. Kasama mo talaga yun, mayroong karagdagan, wala bang bonus dyan. Siya na po kasi yung sakeyo, pagdating po ng sweldo, siya na po yung sakeyo eh. Maniningin din po ng buhay siya nung araw. At tulad niyo. Pag abot sa kanya, kung dadalawin sa gulod, sa bitukang pwede ito. Bigyan ko na. Kasi pamasahe talaga binibigay na, tandagan mo naman. Wala bang bonus dyan. Nauubos eh. Kasi nauubos na binibigay. Wala ka ng pamasahe. Minsan nauubos po ako ng pamasahe. Alam niyo ako saan ako sumakay pa uwi. Nag-iangas po ako sa bisikleta. Ako naman yung awawa sa sarili. Ako nagbigay. So, umangkas pa ako sa bisikleta pa. Hindi ko rin naasahan. Akala ko, may nakatabi po ako. Nandito. Yung pala, puro ng resibo. Kasi mag-uulat ako sa kanya. Ito yung nagastos ko. Ako pa yung nag-uulat. Ganyan po yung mga kapabayan natin. Hindi, pag dinalo mo kasi isang lugar, talagang hindi lang awa. Dahil, sige, matapos na, sige, pabigyan na lang kita. Matigil na lang, hindi ko galaw. Kailangan po yung edad na yun, ilang taon po ginagawa? Halos po ng 20 taon na talagang ang karami sa akin nangangalakal, biyuda, kailangan talagang abutan sila. At tuwing sweldo rin po mga kapatid, meron po kong isang cabinet kung saan silang malolos, pulang-pulang po ng noodles, sardinas, toothbrush, sichirya, biscuit, para na akong nababawasan. Eh si Ate Mary naman nakakaalam ng password ng cabinet. Namimili po ako sa Pure Gold, yung lahat ng pinakamura. Sabi ko, bakit akong gobyerno ako namimigay ng sardinas at saka noodles, parang laging may ayuda. Meron po talaga. Gagawin talaga mga kapatid. Kasi sa kagustuhan ko, talagang makaakay. Hindi lang tayo nagsasalita sa kanila. Kaya yun ang sabi ng mga Levites, what is mine is mine, ang akin ay akin. Sabi ng high priest, what is yours is mine. Yung iyo ay akin. Meron anak, wala talaga kontento. Hindi talaga marunong masapat sa buhay. Pero anong sabi ng Good Samaritan, what is mine is yours. What is mine is yours. Kaya pag uwi ko sa bahay, kahit na walang po ako ng pamasahe, nakiangas ako sa bisikleta, pauwi, masaya-masaya po ako. Hindi po ako nagiging para i-applause niyo, hindi para magpagaling, pero yun po talaga ang nakikita. Gano'n lang ba ang sweldo ng manggagawa? Malaki pa ang sweldo. Malaki pa ang sweldo niya. Baka kayo sumisweldo ng 50,000 isang buwan dito, 30,000. O, dito, 40. Diba, Ate Jay, nasa may finance natin? Sa finance. Napakabuti talaga ng inaon. Ito po ninyo. Kaya nila, dinagdagan yung biyaya
siguro, nababasa nila sa akin, mag-iipon na rin ako ng mga noodles at sardinas. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. At hindi lamang natapos doon, binuhusan ng langis, ng alak, ang masugot, pinendahan. Pagkatapos ay, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. Ginamit pa yung kanyang sasakyan. Ginamit pa yung kanyang tricycle, yung kanyang 3 wheels. Yung 3 wheels natin, talaga naman. Napakatuloy. Ayaw kong patakbuhin ng matuloy, pero itataka ko kay Lucio, matuloy yung sasakyan niya. Ako naman ay babagal ang magpatakbo. 30 lang ang takbo ko, natutuloy na. Para naman tayo nasa posisyon mo. Sabi ang gusto ko siya matuloy. Para akong Flores de Mayo. Dagdagan natin yung tuloy. Gawin natin mga 80. Mamaya po, mabagal lang kami. Hindi lang basta natapos noon. Extra mile! Extra mile! Isinakay sa kanya sasakyan. Ilan sa atin na marami sasakyan? Nagpapagamit ng sasakyan. Marami na membro po sa pinagaling ng distrito, pinagamit ang owner, pinagamit ang jeep. Yung owner type jeep, pinagamit nila sa gawain. Ano lang ang ikapasok? Pag-gasolinahan na lang. Okay na. Wala na kila. Gasolinahan lang. Kasi isa din yung driver natin ay kalalakihan. Ganun tayo. At sabi niya, kinabukasan, bumalik pa yung mabuting Samaritano. Nag-aalala siya. Sapagkat ipinagbili niya sa dusang innkeeper, doon sa isang bahay panuluyan. Sabi niya, binigyan niya ng 2 salaping pira. Yung mismo may-ari ng yung mismong innkeeper. At sinabi niya, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan, ang iyong magagastos, paluwalan mo muna. At ang sabi ay, papayaran kita sa aking pagbalik. Amen? Ngayon, doon tayo pumukos. Sino ba yung innkeeper? Sino ba yung bahay panuluyan? Yung iglesia ang bahay panuluyan, tayo po yun. Ang tinutukoy doon. Yung mga natutuluyan, yung mga bagong dumarating na kasama natin. At yung mga dadating pa. Amen? May darating pa. Hinihiling ko lagi sa Panginoon. Lagi ako umiyak sa Panginoon kasi talaga ako iyakin. Iyakin. Ilalaban natin Bernie. Iyakin po ako. Kahit nung nililigawan ko pa lang siya, parang hindi ako sasagutin. Hindi na ako lang sa iyak. Sinagot na ako. Hindi ba? Ito Bernie, parang awa ko na. Susukitin ko ang bituin. Susukitin ko ang buwan. Sabi niya, papatukan pa kita eh. Yung posibleng masupit mo yung bituin at saka buwan. Tayo yung mismong bahay panuluyan. No. Kaya yung sinasabi ko kanina, yung mga scholars natin, salamat po dahil talagang nag-pledge kayo para sa kanila. Amen? Pwede ba natin palakpakan sa Diyos yun? Tayo mismo, ang iglesia mismo, ang bahay panuluyan. Itong transient church na ito, transient ito, bahay panuluyan. ng mga taong kailangan ng kalinga, ng malasakit. Sabi nga nung ating topic kanina, magpalakasan. Sabi niya, magpalakas kayo sa isa. Palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Hindi para isurin, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Amen? Yan po ang intito. Yan po ang bahay panguloy na tayo mismo. Ang mga innkeeper o namamahala na sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay doble, triple pa ang kanyang ibabayad sa atin. Amen? Maglipod lang tayo. Huwag kayo magsasawang magpa-eskolar. Huwag niyo pong panghinayangan niyo. Babalik at babalik po sa inyo. Amen? Babalik niyo. Tinitiyak ko po sa inyo. Huwag nating pagdamutan ng Diyos sapagkat sino man, sabi niya, sino man sa inyo na gumawa sa mga taong ito, nagpainom ng tubig, nagpakain sa kanila ay sa akin nyo ginawa. Yun po yun. Ngayon, balikan natin. Who is my neighbor? Sino ang aking kapitbahay? Sa lugar,
sa pinanggaling, talagang pati mga tsahin ko. Sino nga ba ang ating kapitbahay? Huwag na tayong lumayo. Malayo pa tayo. Ito na sa kapitbahay. Tumitingin pa tayo sa malayo. What must I do to inherit eternal life? At makakamit lamang natin yung buhay na walang hanggan, yung isang napakasimpleng bagay na mahalin ang ating kapwa, yung ating kapitbahay. Kahit ang tigas ng ulo, kahit ilang beses na matigas ng ulo, kahit na ilang beses pasaway, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? At sapagkat meron tayong isang pusong mabuting Samaritano. Sabi nga, narinig niyo ba yung masabihan, ang taong mabait? Ang taong mabait, sa puso'y, hindi ba alam niyo? Napaka-cute. Katilali, mabait ka ba? Ay, hindi. Pero sa mabuti, inamin mo. Naging totoo ka, ang taong mabait, sa puso'y, may awit. Sa puso'y may awit. Walang kwenta sa nagbibigay ka, hindi ka nangihinayang. Nakangiti ka pa, sabi pa nga di, pagpasok pa lang dyan, nakangiti na tayo. Good vibes. Tayo sumisima mo. Papasok dyan Talagang pinig pa, head to boot, ha? Head to boot. Taas lang sa gilay, ha? Pag may bago, talagang labas ang gilagin. Diba? Nasaan yung mga asils natin? Yung mga OFWs natin, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa Hudiya, yan. Diba? Paglabas sa mga vibes. Umiti kayo, may kumakamay. Yan talaga yan talaga katangian ng iglesia natin. Yan na talaga, huwag yung alisin yung original na katangian natin. Pagpasok dyan, umiti na kayo, kahit nakasimangot siya. Parang suplada ang dating, no? Kailangan ay, dalawang mukha, isang wapakels at isang mabuting Samaritano. Nakangiti na ba kayo? O natutulog kayo? Kaya siya. Ayan, si Mano tutulog. Wala natutulog. Kailangan lagi akong buhay magsalita. Ulitin natin, may kasunod pa yan. Ang taong mabait sa puso'y may awit. Ang taong masungit, ang puso ay pangit. Ang puso ay mapait. Tandaan mo na yan. Ang taong mabait, tignan nyo ngayon katabi nyo kung talagang mabait siya. Okay? Mabait ba? Beauty and mabait, ha? Ang taong mabait sa puso'y may awit. Anong tulong na? Masaya siya. Hindi yung pagtumulong Binibilang, pabawas ka. Nasa puho talaga Naubusan naman ng pamasahe. Sabi natin, Merly, hindi na ito susunod. Inuubos mo na pati pamasahe. Merly naman. Ganun talaga. Kung kami nag-iipon lang basta-basta sa bangan mismo sa kamali, mga kapatid, mayaman pa ako sa inyo. Mayaman pa ako sa inyo. Tandaan na natin, ang taong mabait sa puso may awit, subalit ang taong masungit, ang puso ay mapait. Ayan. At huwag na tayo maging masungit. Alam niyo, suplado rin ako pagtawag. Lalo sa ospital, sa provincial officer, pero ito, sa PMC. Naku, may nagsungit na nurse. Kapatid, pastor ko, pastor. Ito, may kurso ko, pastor. Pastor ka pa sa ito, pastor. Masungit. Nagkaisa lahat kami ng mga pastor. Kay Governor de la Cruz, Josie, lahat ng mga masusungit sa ospital, nilipa sila yung pasusungit. Hindi pwede masungit, hindi ka na masaya. Alis ka dyan, hindi ka na masaya .
Kung hindi ka naman masaya bilang nurse, alis, lipat ka. Hindi ka naman masaya. Nasusulitan pati mo. At talagang, yung siguro parang naninigaw na ng ano? Naninigaw na ng kambing. Taas ang kilay ko. Tumaas din ang kilay ko. Sumbong kami kay Governor Josie de la Cruz. May mga masusubing ka ba tayong nurse sa probinsya? Go! Anong gagawin? Go! Sumbong kami. Alam niyo mga may mga pasumbong yan kami. At may nakita kami, mga baba, yung mga madadayang timbangan, sumbong! Ay, hindi ako namumuna. Nadadami lang ako. So, yung masusungit, lalo naman, kung hindi naman tayo kagandahan, wala tayo magsungit. Kapatid, kung tayo hindi kagandahan, tingnan mo yung katabi mo, kagandahan ka ba? Tanong yun, sige. Harapin mo yan. Kung tayo hindi naman kagandahan, huwag tayo masungit. Gusto natin laging pogi sa Panginoon. Amen? Bisa bibili ako, masungit. Sabi ko, pasyeros lang po. Ilan? Talaga naman yun. Sabi ko, ay, huwag na ho pala. Hindi na ho pala, nagkamali ako. Alis na ho, bye-bye. Pag may masungit, mukhang di maganda gising. Huwag masungit. Lalo naman kung hindi naman tayo kagandahan. Dapat, kung hindi naman kagandahan, mas mabait na tayo sa ating mga puso. Di ba? Amen? Palampakan niyo mga sarili niyo. Ay, hindi kagandahan, ha? Sige. Pagpalain tayo, at nawa po, pagpatuloy natin ang iglesia ito ay isang bahay pamilyan, isang mabuting Samaritano sa ating kapitbahay, sa ating pagpalain tayo sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay nasa panahon ng patutuo sa kabutihan ng ating Panginoon. Kung sino man po ang kinakatok ay sadyang lumapit dito sa ating po. Talaga JC pahama ka. Sige po tayo magpatuloy. Para po sa huling pang-awit ng pasasalamat pagtatalagang at ipiusabay ang ating mga itapo at building fund. Oh Jesus, I have promised.
Magkasama-sama, huwag mo kami pinagbuklod. Kaya namin ang kapagura sa ito isang linggo. Nais namin muling ma-recharge, mapaalalahanan muli kung paanong ang mga taong napapagod, paano nahihina, mga taong talagang wala ng pag-asa para sa kanila'y mababaw na kadahilanan upang sila'y mabuhay sa mundo. Kahit nasa kabiguan, may pagluha, pagtangis, kahit problema ng mga tao ang pinansyal at tumahantong sa hindi maayos na desisyon. Narito po kami bilang inyong iglesia, bilang isang bahay panuluyan, upang minsan ay makapagbigay ng pag-asa sa lipunan sa labas ng iglesia. Lalo na po ang outreach na ginagawa ng iglesia ng Inaon ito bilang isang pamilya sila. Salamat po dahil nararamdaman nila ang pangangailangan ng kanilang kapwa. Salamat po sapagkat talagang nasa katawan nila ang pagiging isang mabuting Samaritano. At sa kabila ng kaibahan niya sa mga Hudyo, hindi siya nagdalawang isip na tumulong pa rin kahit na maraming taong pinasusuklaman siya. Maraming taong mababaw ang pagtingin sa mga Samaritano. Ganyan din dakilang Diyos. Huwag namin maramdaman ito na mas nakakaangat kami, na mas higit kami, katulad ng mga Levita at ng mga saserdote. Ang kanilang pakiramdam, sila'y namumugod-tangi, espesyal, at wala na silang karapatang kumalinga sa kanilang kapwa, tumulong sa kanilang kapwa. Hanggang tingin na lamang sila, hanggang tanaw, pero walang ginagawa action. Salamat po sapagkat ang iglesia ito bilang isang bahay panuluyan. Kaming mga innkeeper, kaming mga nangangasiwa, ay patuloy namin makita ang mga pangangailangan ito ng Pilipinas. Sa mga may karamdaman, nandun ang aming pagdamay. Sa mga may kalungkutan, naroon ang aming pagdamay ng Pilipinas. At hinihiling namin sama-sama panalangin. Hindi lamang para sa iglesia, hindi sa aming mga kapatid, ang kanilang kalagayan, ano ba ang kanilang tinatawis sa iyo, Panginoon. Sinasamahan ko namin, dinadamay namin sila. Ang panalangin namin ay makarating sa iyong kaluwalhatian, makarating sa iyong paanan. Kung lahat ng mga daing namin ay marinig niyo na po. Salamat po sa lahat ng biyaya, pagpapala sa bunsang linggo, pagsubok man. Sa linggong itong miling aming haharapin, para nasa namin ang paglingap mo bilang ikaw ang isang pangunahing mabuting Samaritano namin. Walang tinatangi, walang lahi sa iyo, walang anumang kulay sa iyo. Lahat kami ay kabilang sa iyong kawan, dakilang Diyos. Naway ganyan din ang aming maging isipan. Huwag kaming magtangi ng tao, mag-discriminate ng tao, sapagkat sinabi na kawamis mo rin kami. Iisa kaming kawamis mo, dakilang Diyos. Nawa po, lagi namin iabot ang aming kamay, huwag namin ipagpabukas pa. Tama nga yung kasabihin, aling pangamanda mo kung patay na ang kabayo. Tutulong kami ngayon na. Kung meron lang kami maiabot ngayon na. Huwag na namin pabalik sa isang buwan. Huwag na namin pabalik sa isang taon. Huwag namin ipagpabukas pa. Naway, ang pagiging mabuting Samaritano, katulad niya, nakita niya ang oras mismo. Nilapitan niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa, natakot. Bagkos, niyakap niya, kinuha, pinaggang, ginamot, isinakay sa kanyang sasakyan. Kung ano man sasakyan ito, hindi namin alam. Anong sasakyan meron kami na magagamit namin para sa aming kapwa at Pilipinas. Yan po ang katangian ng isang mabuting Samaritano. Salamat po. Patuloy kang maging mabuting Samaritano sa amin sa araw-araw. Sa lahat ng aming pangangailangan, kalungkutan, tagalingan, katulad sa aming pisikal. Ikaw ang mabuting Samaritano gumagamot sa aming naramdamang pisikal, espiritual, hanggang sa kanyang tuluyang bumalik na ng Diyos. Salamat po sa mga biyaya ito, tithes and pledges. Katulad ng aming mga ilustrasyon, bagamat pabirungan, katiting, dagdagan namin ang aming paglilingkod pa. Huwag kaming maging matamot sa iyo, Panginoon, lalo na po sa pagtulong sa aming kapwa, sa labas ng iglesia ito, at mag-manifest sa amin ang katangian ng isang mabuting Samaritano. Salamat po muli. Ito ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pansamantala po, matatapos ang ating pananambahan sa araw na ito. Pero paglabas natin sa pintuang yan, ay magpapatuloy ang ating paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating kapwa bilang isang mabuting Samaritano. Tanggapin natin ang masaganang biyaya at kahabagan ng Diyos Ama, ang kanyang patuloy na paglingap sa atin, iharap ang kanyang mukha sa atin, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin na punong-puno ng pag-asa, at ang pagliligtas sa ating Panginoong Kristo, at ang kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu ay magdulot sa atin ang kagalakan sa ating paglilingkod. Tanggapin natin ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa kanila po, kalalakihan, coffee break. Salamat po. Alas 5 ng taga.